Bukod sa Pikit Cotabato, may insidente rin ng pamimigay ng mga sobre sa pagditipong dinaluhan ng mga ilang lokal na kandidato ng Liberal Party. At ang mga sobre may laman umanong pera. May paliwanag naman ang isang opisyal ng Quezon City. Saksi si Steve Dailisan, exclusive. Dinatnan ko pang may mga nakapila sa Amoranto Sports Complex Multipurpose Center matapos makatanggap ng tip na may namimigay ng pera rito. Sabi ng mga tinanong ko, mga lupon ng tagapamayapa raw sila ng Districts 1, 3 at 6 ng Quezon City na inimbitahan sa pagtitipon kung saan may nagsalitang local candidates. Bago umalis, pinapila raw sila. Binigyan ng mga maliliit na brown envelope na na-videohan pa at saka sila pinapirma sa isang papel. Tinanong ko kung para saan at ano ang laman ng envelope sa nag-aabot at ilang inabutan. May mga inaabot kayo mga envelope, para saan po yan? Ay, tika po, hindi po ako authorized na magsalita. Wala po. Para saan po yung envelope? Ano po yung laman ng envelope? Wala po. May nagkaabutan daw ng sobra. Ay, hindi po. Ito, pagkain. Pagkain lang. Sabi mo yung mga sobra raw kung brown na inabot. Hindi po. Pwede pa namin malaman kung para saan daw yung inabot na sobra. Pagkain lang. Magkain lang. Yung sobra ho na yan, yung brown. Dala ko na to kanina pa. Ang isang naabutan, ipinakitang may 1,000 piso ang sobre. Hindi raw sinabi kung para saan. Ano pong sabi nila sa inyo, ma'am? Walang sinabi. Ano pong binigay lang? Bigay lang talaga. Paano po binigay? Nag-meeting muna kayo? Wala ho, basta pinatawag lang ang lahat ng mga lupon. Sabi ng mga dumalo, nagsalita sa pagtitipon sina re-electionist Mayor Herbert Bautista ng Liberal Party, re-electionist Representative Ray Calalay at ilang konsehal. Para saan daw po yung pagtitipon? Siguro, para na rin nangangampanya na rin siguro. Dahil, paano nila sabi yung nakakapagod? Siyempre, sinupa nila na ipoto sila. Ang mga dumalo sumakay sa mga sasakyang may tatak ng Quezon City Government. Wala pang sagot sa mga tawag at text namin sina Bautista at Calalay. Sabi naman ni Quezon City Administrator Aldrin Cunha, wala itong kinalaman sa local government. It's actually a political gathering, no? So obviously pag may political gathering ganyan, it's campaign period. So you can expect the candidates to be there to be explaining their platforms of government, of course, courting votes. These are from the candidates of the Liberal Party, and they invited the leaders from community leaders from Quezon City. Transportation allowance daw ang nasa sobre na ambag ng mga politikong nagsalita. Pamasahe lang siguro nila yun. Oo. Parang, may service ko sila kanina, mga barangay. Yung ibang yung mga service yung barangay, yung sa mga sa mga barangay officials yun. Pero sir, hindi ba vote buying yun? I do not know if you will call that vote buying. We would think that that's for their transportation. No? Pero sir, you said a while ago that it's a political event. Yes, it is. Giving them transportation allowance. Galing po saan yung pondo nun? It's a contribution from the candidates themselves. No, Not from public funds? no, definitely not. That's not allowed. Sir, yung use of government resources. Bawal yan. Bago nito, may pagtitipon din ng local candidates ng LP sa Pikit, North Cotabato nitong March 31. Doon nakuna ng pamimigay ng puting sobre na hindi malinaw ang laman. Pinaimbestigahan na ito ni Mar Rojas lalo't dumating siya sa pagtitipon pero pagkatapos na ng nakuhanan sa video. Rojas na! Mahina dito ba? Wala na yung envelope. Mahina dyan sila sa likod. Sige. Wala kayong envelope. Mamaya. Kasunod ng pangalawang insidente, muling iginiit ng Daang Matuwid Coalition na hindi nila ito kinukonsinte. Ako, si Steve Dailisan, ang inyong saksi.